I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Mayroong ipopost, mayroong pinost dito si Sara Duterte. Di pagkatapos ng announcement niya, tatakbo siya. Sa 2028, abay. Nag-announce siya kung ano ang gagawin niya sa 2028. Hindi kayo naloka. Feeling niya 6 months before the election. Sus Maria Joseph, 3 taon pa oy. 'Di ba? Ngayon mayroon na siyang plataforma. Natatawa talaga ako kay Sara. Pinangunahan niya kaya. Ay, nako, alam niyo guys, yung mga ganyang klaseng salita, hindi ba kayo hindi ba kayo nagsasawa? Nangyari naman yan sa ama niya, yung pangako, napako. Kaloka. Bakit kanyo? Ito, basahin ko sa iyo para kumpleto detalyado, okay? Sara vows to use iron fist versus corruption if elected. Di nga, hindi mo kayang gampanan, yan pa kaya, isus, may pa-iron fist ka pa. Ano yan? Kamay na bakal? Excuse me. Ako, huwag ka na mangarap nga. Hindi uubra yan. Subukan mo yan sa mamayang Pilipino. Wala nang kurap. Paano mo gagamitin? Ang tanong, mananalo pa kaya? Diba? Paano niya gagamitin? Ang tanong, mananalo kaya siya? Ay, wag kang magpakasiguro, day. Feel mo, na malakas ka. Ganyan din naman nangyari kay dating Vice President Binay, sobrang lakas niya, matunog. Pero pagdating sa eleksyon, laglag. Hindi totoo yun, guys. Oo, totoo yun. Sabi niya dito, Vice President Sara Duterte has declared that she will use an iron fist policy in pursuing full accountability for corrupt people responsible for plunging the country into the political neglect, social injustices, and economic crisis if elected president in 2028 election. Nako po, ay na. Diba, ganyan din naman ang pangako ng papa mo. Anong sabi ni Digong? Pag ako'y nanalo, gagawin ko lang ng 6 months. Mawala lahat ng droga sa Pilipinas. Yun pala. Siya ang protector, si Raulo. Naloka ako. Yun ang sinabi ni Mr. Las Cañas. What? Ay, nako. Nakakasawa yung pangako mo, no? Walang kwenta yan. Ganyan din naman ang papa mo, Pangako niya. Ang masaklap lang sa'yo, 3 years pa ang eleksyon. Ginawa mo bukas. Konsumisyon ka talaga kahit kailan. Alam nyo guys, sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., hindi natin makakalimutan itong panggugulo ng mga ito si Sara, puro paninira. Oo. DDS nang gugulo sa Marcos administration, yan yung pinuno nila, si Sara Duterte. Totoo naman yun Bakit? Nasabi ko yun. Silver sabi, BBM resign. Banat kayo ng banat. Kung ano nang pinapalabas yun sa social media. Sabi ng papa niya, weak leader, bangag. Walang kwenta. Ngayon, sino mas magaling na leader? Diba? Si Digong, mayor lang yun. Kulang sa experience. Diba? Malakas lang kasi siya nung 2022 Siyempre, binuhat ng Marcos loyalist yan Pumunta ba naman sa Ilocos Norte para hingin? Subukan yung walang Marcos loyalist na bumoto dyan. Baka si Maruhas na naging presidente noong 2016. Sabi, in a television interview, the Vice President revealed that the core object of her administration is to make current and past public servants fully accountable for these
did against the people, I will use an iron hand in dealing with the corrupt on the spot. No cover up, no delay. Utot! Lumang tugtugin na yan. Ginawa na ng papa mo yan. 6 months. Mawala daw. Mga droga. Yun pala. Yun pala. Protector. Tinayong pugo. Oh my goodness. Talamak ang illegal gambling sa loob ng pugo. Tapos yung mga drug lord nag-ooperate ng palihim. Tapos yung anak niya sangkot, tsaka yung asawa nito si Han sa magnetic flifter. 6.87 ba yun na kontrabando nakalusot sa BOC. Sabi ni Mr. Taguba, yung witness, sangkot si Pulong Duterte. Di kinaloka. Alin ang sinabi ng papa mo na 6 months tanggalin ang illegal na na kontrabando. Hanggang tapos ng termino, ganun pa din, talamak. So ibig sabihin yung mga malalaking kontrabando na nakukumpiska ng Marcos administration, nangyari pa yan, palayan nung panahon ni Digong, wala man lang gumalaw. Wow. Kamay na bakal, hay sus. Lumang tugtugin yan yan din ang pangako ng papa mo 'di ba? Wala naman. Lumala nga Buti magaling Marcos administration manghuli. Gabulto. Bilyon pa. Alam mo yung mga style ng mga DDS, ganyan Magaling mangako, bakit kanyo? Tingnan nyo si Marcolita. Nangako. Ibaba yung kurite, 2,000 daw. Putik. Yung mga Pilipino na nagboto sa kanya, uto-uto. Hanggang ngayon, hindi natupad anak ng kwago. Naloko na. Wala diba? Walang nangyari. Pero ang tumupad, si Congressman Sandro. Para sa mga mahihirap, di kayo naloka. Ay, ewan ko, yung mga ganitong mga pangako, pakong-pako yan, day. Diba? I will use on iron hand. Nako po. No cover up, no delay. Sus, Maria Yusef. Ang may gawa niyan, si PBBM. Matapang niyang isiniwalat yung mga kurap. Panahon ni Papa mo nga hindi niya nga magawa, kahit alam niya. Talamak ang kurap sa DPWH. Yung mga contractors yung diskaya nga Sus, Maria Yusef. Bakit hindi nagawa ng papa mo ng paraan para mahuli itong mga mapakulong? Wala. Yung mga ganyang klaseng pangako ay sus, tae. Sabi niya, however, Duterte clarified that she will delegate the anti-corruption campaign to her vice president who will become anti-corruption czar. So he can focus on rebuilding the country's shattered economy. The vice president has already chosen her running mate but declined to identify a person for political reason. This development as the Sara Duterte Alliance, Masada, played down the possibility of Managa Mayor Leni Robredo running for president with the support of the President Ferdinand Marcos Jr. Patay ka ngayon. Delikadong tandem yan. Pag yan ang i-endorse ni Pangulong Marcos Jr., si Leni Robredo, tapos magtandem sila ni Secretary Gibo, wala, delikado kaday. Kaya si Speaker Martin, ay naku, tapos na ang laban. No, the final and official that tally in May 9, 2022 presidential race show the Partido Federal ng Pilipinas standard bearer Ferdinand Marcos Jr. on top with the 31,629,783 votes. As far as second vice, the President Leni Robredo, the 15. Ayan, 15,000. Hindi, mali, 15 million pala yan. Million, 35,773 votes. Yan Kung yan yung 15 million na yan,
O wala pa dyan ang mga Marcos loyalists dito sa 15 million. Ito sa 15 million na ito Halimbawa, ito yung boto ni Leni Robredo noong 2022 for president. Ngayon, pag nagtandem sila ni PBBM, itong 50 na ito, pag once na ibubuto siya ng Marcos loyalist, ibig sabihin, buhatin siya. Delikado si Sara, guys. Dahil, ito 50, plus 31. Baka walang maiwan kay Sara boto. Kung itong sabihin na lang natin, tanggalin natin ng 1 million dito sa 31 million ni Pangulong Marcos Jr. guys. Tanggalin natin ng 1 million. Ang 1 million dyan, mga DDS. So sabihin na lang natin 30 million plus. Di ba? Kung ang 30 million na ito ay ibubuto si Leni Robredo, if ever lang guys, this is for example lang. Pag siya ang successor ni Pangulong Marcos Jr., siya ang ilalaban ni PBBM o kaya tandem sila. So, I think the 30 million plus the 15 million ni Leni Robredo, palagay ko walang maiwan na boto kay Sara Duterte. Mindanao lang yung votes niya. Oh my goodness. Tapos, ito, in statement said, 32 million. Umaasa ka pa dito, Sara? Dito sa 32 million? Buba? Halos sobra-sobra sa kalahati niyan. Baka ang boto mo lang dyan, 10 million ka lang, o kaya 5 million ka yung the rest niya ng 32, Marcos loyalist Ikaw naman, dito sa 31 million ni Pangulong Marcos Jr., mga Marcos loyalist lang yan. Kunti lang bumoto na DDS. Bakit? 32. Bakit 32 sa'yo? Kasi ang excess niyan, mga DDS. Di ba? Votes for Vice President Sara Duterte will hunt and cast doubt in the chances of Robredo in coming 2028 election. On 25 May 2022, the Joint Congressional Canvassing Committee overwhelming declared her the winner of the Vice President race in Congress official count with 32,208,417 votes, or the huge margin of 22 million over her closest rival, Senator Francis Pangilinan. Ayan you see? See guys, malay natin, di natin alam, di ba? Sabi pa dito, the 32 million votes for Sara Duterte are fact, not fiction. They cannot be downplayed. As she continues to gather supports or shown in the recent survey with rating, Marcos had won the presidency 31 votes. 31 million plus votes. Ayan nga, 31,629,782 votes. Mazda will launch nationwide campaign to rally the more than 32 million people to renew their support for Sara in 2028 presidential election. Huwag na kayo umasa sa 32 million. Dahil hindi lahat DDS yan. Kung mayroong DDS yan, baka 5 million lang. Wala talo. May mga sinasabi natin guys Yung mga nagko-comment dito mga kababayan. Okay, but sabi niya, okay, but you've actually been elected vice president. Sabi niya yan. Yes. Within 3 months, Jesus Maria Joseph. Tell it to the Marine, sabi ng iba. Herself should be the first to experience the Iron Fist. Diba? Unahin mo muna yung sarili mo bago ka magpresidente. Iron Fist, pero sa kalaban lang nila. Pagdating sa pamilya, magbulag-bulagan na lang. Oo, kasi sabi ko diba, uupo lang yan gaganti. Di try niya. Diba? Ang tanong, kaya niya kaya? Ang tanong, mananalo pa kaya? Salita ka ng salita sa social media. Tanungin mo taong bayan kung gusto ka. Diba? She used this method to herself. Yes. Welcome to the circus. Libreng piatos, both Mrs. Piatos for president.
Ask Sarah one question. Does Kalayaan Islands pag-ari ng Pilipinas? I think she doesn't know everything. Yeah, guys. Even the, how many, even the islands of the Philippines, maybe she doesn't know how many islands of the Philippines have. Ibig sabihin, I think, maybe she doesn't know anything. 'Di ba? Tingnan nyo naman guys, pag nagbasa, kinukopya pa. Si Sara Duterte, hindi siya pwede po sa international summit. Hindi po. Talaga hindi sa bagay doon, sa totoo lang. Walang kakwenta-kwenta. Nako, kakahiya ang Pilipinas pag ganun, oy. Iron fist sa pagkalkal ng pundo, ganun, haha. You are the one of them, do. Yeah. Baka pakawala ng korap tulad ng ginawa ni dad niya. Yes. Sabi ko naman sa inyo guys, once na makaupo yan, uupo yan, lahat ma-absuelto yung mga kaalyado. 'Di ba? Sigurado yan, mga kababayan. Pero, I think, taong bayan ang huhusga sa kanya. 'Di ba? So, yung DepEd nga, hindi niya kayang gampanan. Yan pa kaya, Pangulo ng Pilipinas? Hindi na, oy. Ang lakas-lakas loob mo. Magsalita ng ganyan, eh. 3 years pa. Wala ka nang ginawa, eh. Kundi lakwatsa ka ng lakwatsa, eh. Puro paninira ka, eh. Babanatan mo ang Pangulo. Alam nyo, guys, pag mayroon kang maitim na balak, hindi magtatagumpay yan. Trust me. Oo, totoo yun. They will never win. Ayan, sabi ni Sarah, gamitin din niyang bakal na kamay. Ako, lumang tugtugin na yan, hindi na kakasayan. Pangako na ni Digo niyan, hindi niya naman tinupad. Ganon din si Marco Lelta. 2,000 daw na kuryente, pababa. Libre na. Ganon din si Alan Cayetano. 10K pangako. Wala din hanggang ngayon. Si Digo, gano'n din, pangako niya. 6 months na, tanggal lahat ng mga kontrabando sa Pilipinas. Yun pala. Yun pala patibong. Ito na naman. Yung anak. So, kung may iron fist man, yun, ginawa na ni PBBM. Yan nga, tingnan mo. Diba? Kaliwat kanan. Under investigation. Kaya, kayo mga babayan, ano masasabi nyo kay Sara Duterte? Kayo na pong balang humusga, mga bes. Kamay na bakal. Ang aagan nito, talaga mag-declare. Akala mo, next week na ang eleksyon. Hindi kayo naloka. Thank you guys for watching. Follow me and likes. Salamat po for always supporting my channel. See you again guys on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines. Bye everyone. Bye guys.